Sir, huwag niyo naman po akong sigaw-sigawan dito. Nakakahiya po sa mga trabaho ko. Dapat lang. Tinginan na po nila Dapat ako. lang, mahiya ka. Grabe na po kasi yung mga sinasabi niyo, sir. Nakakahiya naman po sa katrabaho natin. Nag-skandalo po kayo. Alam mo ba kung bakit ka pinagtitinginan nila? Dahil mahina ka umintindi. Mahina yung kukote mo. Di ko nga alam kung bakit ka nakagraduate eh. Simple ang pinapautos sa'yo. Nagre-reklamo ka na. Hindi naman Kaya tingnan mo yung mga kasamaan mo. Kapag ako nag-utos, walang sinasabi. Total, pareho naman kayo ni Jeboy na bobo eh. Maayos na kaya itong report ko. di ko alam. Tingnan mo na lang dyan. Baka sakaling may mali ka, review mo na lang. Alam mo naman yung nag-utos sa'yo niyan. Napaka-arte. Akala mo naman talaga, marunong talaga dito eh. Nagmamataas. Porkit senior dito sa company natin. Kaya nga eh, tsaka kinakabahan ako eh. Baka, Oh, tapos na ba yung inuutos ko sa'yo? patapos na po. Check Sige ko nga. lang mabuti. Ano ka ba naman, Jeboy? Isang linggo na kayo dito. Mali-mali pa yung ginawa nyo ah. Sir. Isang linggo pa nga lang po kami dito pero yung trabaho na inuutos mo po sa amin eh, So nagreklamo kayo? pangbuwan na po Ganun na. ba yun? Sir, kasi hindi naman po namin trabaho yung trabaho po ninyo, di ba? Kaya nga kayo pinapatrabaho ko sa trabaho ko para matuto kayo. Sir, alam naman po namin na senior po namin kayo. Pero hindi naman po ata tama na Pero hindi tama. yung trabaho niyo po Ha? ipapagawa niyo sa amin, di ba? Pasalamat nga kayo eh. Alam nyo, puro kayo reklamo ah. Hindi pa kayo abot ng isang buwan dito kung ano yung sinasabi nyo. Sabihin nyo na lang kung hindi nyo kaya yung trabaho nyo. Pwede naman kayo mag-resign ah. Sir. Yung trabaho po namin, kaya po namin pero yan. Akala ko ba ang tatalino nyo? Ang hingi na pala ng kukote nyo. At saka, pwede ba? Huwag yung sayang yung pinapasahod sa inyo. Pinapasahodan kayo ng tama ah. Kaya ayusin yung trabaho nyo. Hindi naman po kayo nagpapasahod sa amin, sir, di ba? Bakit niyo po sinasayang yung Ay, ikaw. pinapasahod sa inyo? Uminit ng ulo ka. Isang tawag ko lang sa amo natin. Mapapalis ka dito. Naintindihan mo? Ito! Ayusin mo yan! Palpak ng trabaho. Ayusin doon natin yung trabaho natin kasi siya daw yung nagpapasahod sa atin. Kaya nga eh. Kung mapagsalita eh. Pinapasahuran din naman tapos wala siyang ginagawa. Boboy. Sensyahan mo na ha. Alam mo siguro, mas mabuti pa punta na lang tayo ng pantry. Magkape muna tayo. Break time na rin naman eh. Oo nga, tara. Sige. Nakaka-stress yun eh. Alam mo, Jeboy, sumusobra na talaga to si Francis eh. Biruin mo, trabaho niya, tayo yung pinapagawa. Tsaka nagre-reklamo pa pag hindi agad natin natapos yung report na pinapagawa niya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Tsaka trabaho niya yun. Libasa kasi, mayabang kasi senior na siya dito sa company natin. Samantalang tayo, baguhan pa lang. Pero kahit na senior staff na siya dito, dapat patas pa rin siya. Dapat nga, siya nagawa ng trabaho niya kasi halos di pa natin alamin kasi bago pa lang tayo, di ba? Nakikita ko nga kung paano kanya tratuhin eh. Nakita ko rin kung ano yung nangyari kanina. Sinisigaw-sigawan ka. Wala naman ang magawa. Mas mataas siya sa akin, di ba? Hoy! Kayong dalawa. Pwede ba tapusin mo yung report ko? Ano? Ilang oras na kayo dito ah? Francis, break time pa namin. Tsaka, Francis, dapat ikaw nagawa ng mga trabaho mo eh. Nagre-reklamo na kayo? Ha? Hindi ba bago lang kayo dito? Dami nyo na sinasabi ah. Kaya na nga mahirap, Francis eh. Sa bago mo pa pinapagawa yung mga trabaho mo alam mo naman na
hindi pa namin masyadong kabisado yung trabaho mo. Eh, paano kayo matuto? Tingnan mo. Wala kayong ibang ginawa kundi nagpagkwentuhan lang. Bis na ayusin yung trabaho nyo. Ano nang ginagawa nyo? Sige na. Tapusin nyo yung trabaho ko. Tara na, Jeboy. Sayang na yung pinapasahod sa inyo eh. Tatamad yung dalawa. Pa pala tapos yung report na pinapagawa ni Francis. Oh, ano na? Nasaan na si Jeboy? Yung pinapagawa ko ba tapos na? Eh, pinapagawa mo po sa akin, hindi pa po tapos. Eh, ginagawa ko rin kasi yung trabaho ko eh. Hindi kasi Ginagawa? kasya sa oras ko yung pagsabayin yung trabaho mo tsaka trabaho ko. Nasaan na? Alam mo, puro ka na lang dahilan eh. Simple lang pinapautos ko, hindi mo pa magawa. Ano, mahirap ba? Hindi mo kaya? Eh, kung simple lang po pala, eh, bakit hindi na lang po kayo yung gumawa? Ilang ulit ko ba sinasabi sa'yo? Kaya ako yung pinapautos sa inyo para matuto kayo. Gusto niyo siguro, nakaupo lang walang ginagawa. Natural ako magtuturo sa inyo. Wala naman po sinabi yung boss na turuan niyo po kami. Kasi nag-training naman po kami at alam na po namin lahat ng gagawin dito. Alam mo, diyan ka talagang magaling, no? Yung pagdadahilan mo. Ano ba pakialam ko sa amo natin? Wala siya dito. At simula ngayon, ako yung amo niyo. Dahil ako nagtuturo sa inyo. Wala ka nang ibang ginawa kundi magtambay dun sa pantry. Sir, huwag niyo naman po akong sigaw-sigawan dito. Nakakahiya po sa mga trabaho ko. Eh, dapat lang. Tinitinginan na po nila Dapat ako. lang, mahiya ka. Grabe na po kasi yung mga sinasabi niyo, sir. Nakakahiya naman po sa katrabaho natin. Nag-skandalo po kayo. Alam mo ba kung bakit ka pinagtitinginan nila? Dahil mahina ka umintindi. Mahina yung kote mo. Di ko nga alam kung bakit ka nakagraduate eh. Simple ang pinapautos sa'yo. Nagre-reklamo ka na. Hindi mo... Kaya tingnan mo nga yung mga kasamaan mo. Kapag ako nag-utos, walang sinasabi. Total, pareho naman kayo ni Jeboy na bobo eh. Sige, sir. Tatapusin ko na po. Huwag po kayo mag-alala. Siguraduhin mo lang ha. Pagbalik ko dito, dapat tapos na yan. Inis. Ah, hello babe. Oo naman. Yung bag ba na gusto mo? Bibilin ko yun. Eto, wala akong ginagawa sa office eh. Alam mo na pag senior staff, syempre piling boss din, di ba? Tsaka mamaya, maaga ako uwi. Tsaka, control ko naman yung mga tao dito eh. Ganun ba? O, sige na. Mamaya na ako tatawag sa'yo ha. Love you. Sarap talaga ng buhay, no? Wala ka nang ibang ginawa. Uupo lang. Ipagkwentuhan. Sa bagay, yung mga dalawang yun, uto-uto rin naman eh. Sir. Sir. Good morning po, sir. Good morning. So si Francis. Sir. Umalis po eh. Gusto niyo po ba, sir, tawagin ko? Gusto lang ako sabihin sa inyo. Pinanood ko kasi yung CCTV footage dito sa opisina. Sir, akala ko po ba wala pong CCTV tong opisina? Kaya nga po, sir. Meron. Sabi ko lang na wala kasi
para makita ko kung ano yung mga ginagawa niyo rito. At accidentally, may nakita akong hindi magandang ginagawa ng isang empleyado rito. Sir, si... Sir, pasensya na po kayo nalita ko eh. Saan ka na naman galing? Sir, may kinausap na ako na kliyente. Kliyente. Bago ka dumating, may sinasabi ako doon sa dalawa. Ano ba yun, sir? Maayos ba yung trabaho nila? May nakita ako sa CCTV. Lalong-lalo na yung CCTV doon sa pantry. Ano po? May gusto ko ba sabihin sa akin? Wala, sir. Yung nangyari po yun, tinuturuan ko lang po yung dalawang to eh. Tinuturuan? Pinapagawa mo lahat ng trabaho mo sa kanilang dalawa. Ano pa silbi mo rito sa opisina? Sir, di naman po sa ganun kasi kaya ko yung pinapagawa sa kanila para po matuto sila. Trabaho mo yung Francis. Iba yung trabaho nila. Tsaka sir, lagi po nagagalit sa amin niya si Francis pag di namin nagagawa yung trabaho niya. Sir, 1 week pa lang po kami dito. Ang dami na po niyang pinapagawa ang trabaho niya sa amin. Tama po yun, sir. Kasi sinasabi po niya, siya daw po yung nagpapasahod sa amin. Ang kapal ng mukha, di ba, sir? So ikaw pala yung may-ari ng kumpanya. Ikaw pala yung nagpapasahod sa amin. Hindi po, sir. Sinasabi ko lang po yun para matakot sila sa akin para sumunod po. Alam mo, Francis, kahit ano sabihin mo, hindi tama yung ginawa mo. At alam mo na may kaparusahan lahat ng gagawing hindi maganda dito sa company. Sir, kung ayaw niyo siguro yung pamamalakad ko, pwede ko na po baguhin eh. Pwede ko po ayusin yung trabaho ko. Kapal talaga mukha sir, di ba? Alam mo, sinayang mo eh. Pinagkatiwalaan kita dito. Binigyan kita ng posisyon, tapos ganyan yung gagawin mo. Alam mo, mas mabuti pa bumalik ka sa opisina mo. Ligpitin mo lahat ng kalat mo. At ayaw na kitang makita dito sa opisina. Tama yan sir. Deserve po niya yan. Pasensya na po sa mga nangyari, sir, ha? Pero tingin ko po, sir, tama po yung naging desisyon ninyo. Manatili na lang po siya sa bahay, sir, kaysa po magulo po siya dito. Kasi sa bahay, di ba, exercise na lang po siya. Sa susunod kasi, kapag may nangyayari mga ganyan, sabihin nyo agad sa akin para hindi na lumala. Sir, hindi po kami mapagsabi kasi tinatakot po niya kami. Nga pala, wala na tayong manager dito. So, bakante na yung position. So, sino man dito sa office na gustong mag-exam or mag-try na maging manager, welcome na welcome. Opo sir, tsaka hindi naman po kami nakipagtalo dito hindi sa pag-promote. Yes, sir, kahit sino po sa amin, sir. O sige, paalam. Kasama ko yung magandang performance nyo dito, ha? Apo. Sige po sir, maraming salamat po. Okay. Alam mo, tama lang yung naging desisyon ni sir, no? At least, di ba, wala na tayong katrabaho dito na, alam mo na. Tsaka, galingan na lang natin ha. Tsaka, kahit sino mo ma-promote sa ating dalawa, wala akong problema dun. Kung ikaw man yun, syempre, masaya ako para sa'yo. Basta galingan na lang natin. Tsaka, magkape na lang muna ulit tayo. Eh, malay mo, nandun din pala sa baba pa yung ano. Ayun nga, sige, tapusin na muna natin itong trabaho natin. Ikaw, ano bang opinion mo dun sa kay Francis?